Ating pag-usapan ang Rehiyon 4, ang Kanlurang Visayas. May 6 na lalawigan: Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental. Ang Aklan ay ang kanyang kabisera ay ang Kalibo, na matatagpuan ito sa hilagang kanlurang bahagi ng Panay. Antique na San Jose de Buena Vista ang kabisera na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Pulo ng Panay. Capiz na ang kabisera ay Rojas, matatagpuan ito sa hilagang bahagi ng Pulo ng Panay. Ang Guimaras naman ang kabisera nito ay Jordan, na matatagpuan sa Timog Silangan. Iloilo, ang kabisera nito ay ang lungsod ng Iloilo na ito ay matatagpuan sa Timog Silangang bahagi ng Pulo ng Panay. Panguli ang Negros Occidental na ang kabisera ay ang Bacolod. Ito ay matatagpuan sa gitna ng buong Visayas. Ating pag-usapan ang kanilang wika na una ay Hiligaynon, pangalawa naman ay Kiniraya, pangatlo ay Aklanon. Halimbawa ng wikang Hiligaynon, maayong aga, kung sa Ingles ay good morning, maayong hapon, good afternoon, damo na salamat, thank you very much, hasta sa liwat, goodbye. Sa wikang Kinaraya, mayad nga aga, good morning, mayad nga hapon, good afternoon, sayad mabuhi, thank you very much, bye-bye, goodbye, informal na pananalita. Wikang Aklanon naman ay mayad-ayad nga agahon, good morning, mayad-ayad nga hapon, good afternoon, siyamat gid, thank you very much, bye-bye, goodbye. Dadako tayo sa kanilang klima at katamtaman ng klima rito at tag-init sa buwan ng Disyembre hanggang Mayo, tag-ulan naman mula Hunyo hanggang Nobyembre. Pag-usapan naman natin ang industriya at produkto ng mga lalawigan. Ang Negros Occidental ang pinakamalaking lalawigan na nagbibigay ng asukal sa buong bansa. Ito ay malawak ang kanilang taniman ng tubo at palay, niyog at mais. Ang Iloilo naman ay may malawak na palayan at palaisdaan. Sa Capiz naman ay nag-aani ng niyog, abaka at pastulan ng hayop ang mga paanan ng bundok. Sa Aklan naman ay naghahabi ng telang pinya, juicy at sinamay. Kilala ang lalawigan ng Guimaras na may malalaki at matatamis na mangga. Atin namang pag-usapan ang mga kilalang taong nagmula sa Rehiyon 6. Una ay si Manuel Rojas na ang unang pangulo ng ika-3 Republika. Gregorio Perfecto na naglagda ng dugo sa 1935 sa Ligang Batas. Ikatlo, Graciano Lopez Haina na nagtatag ng pahayagan La Solidaridad. Pang-apat, si Franklin Drilon na naging Pangulo ng Senado ng Pilipinas. Panghuli naman ay si Pancho Villa na ang kauna-unahang boksingerong Pilipino na naging kampyong pandaigdigan. Lugar pasyalan, Negros Oriental Tourist Attractions. Isa sa mga tourist attraction ng Negros Oriental ay ang Darans. Tumutukoy ang Darans ang mga ruina sa natitirang bahagi ng mansyon ng mga ninuno ng pamilya ni Don Mariano Ledesma Lacson at Maria Braga Lacson. Isa sa mga atraksyon ng Capiz ay ang Santa Monica Parish Church o mas kilalang Panay Church. Sa bahagi naman ng Antique, matatagpuan natin ang isang tourist attraction ng Bugang River. Kilala naman ang Nabalas Church, isa sa pinakamatandang simbahan na matatagpuan sa Guimaras. Ang simbahan ay itinayo noong 1880 at 1885. Sa Antique tourist attraction naman, matatagpuan ang Kaluya Hidden Gem in Antique. Mga festival na dinidiwang sa Region 6. Isa na dito ang pistahan ay isang pistang Pilipino na ginaganap taon-taon sa Enero sa karangalan ng Santo Niño.
Ang pistang dinagyang ay isang pistang panrehiyon at kultura sa lungsod ng Iloilo sa Pilipinas. Diriwang ang sinadya sa Halaran Festival tuwing ika-4 hanggang ika-8 ng Disyembre bilang pag-alaala sa kapistahan ng Immaculate Conception na siya ring patrol ng lungsod ng Rojas. Isa rin sa pinakamalaking dinidiwang festival ay ang Maskara Festival ay siyang pinakamalaking tauhang kasiyahan sa Bacolod kung saan ito ay sumasailalim sa mga Bacolenyos bilang masayahin, mga lakin, at malaking nakangiti. Ang Manggahan Festival ay ang month-long celebration ng mayamang kultura ng Guimaras. Ito rin ay pasasalamat para sa mayamang lupain kung saan inaani ang kanilang masasarap at matatamis na mga mangga. Novelista ng Rehiyon 6, si Magdalena Jalandoni, Heriberto Gumban, Ramon Musanes, Condrato Ronado, Joseph Yap, at iba pa. Heriberto Gumban ay kilalang ama ng panitikang Bisaya. Kilalang manunulat ng Moro-Maro at nitong hali ay mga tula ng kagandahang asal na papanood sa Sarsuela. Halimbawa na rito ang mutya nga matinaw kung sa Tagalog ay ang makinang alahas, ang yawa nga bulawan na demonyong ginto, ang salamin san pamatanon, ang salamin ng kabataan, ang kanyang mga komedya at Kamalena, Pelipro at Clodones. Ang novelistang si Magdalena Jalandoni ay ang nagpauso ng tulang may mahalayang taludturan ng Hiligaynon, tulad ng kanyang nagawa sa Kapaang Sang-Inaway kung sa Ingles In the Heat of War, Ang Dalaga sa Tindahan, The Young Women in the Market, Ang Kahapon ng Panay, The Past of Panay. Si Mariano Perfecto ang sumulat ng Pasyon sa Hiligaynon noong 1884 dahil dito nabihisa ng Kristyanismo ang panitikang Hiligaynon. Base sa kanyang mga naisulat ay ang Sacerdotes del Clero Secular Filipino, Escritores, History of the Church in the Philippines, 1521 to 1898. Yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig.